Mag-start na po tayo. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Dalawa lang po yung topic natin, no? Direct to the point na tayo. Bakit palpak po yung Sara Resign Rally? At tagumpay naman po yung maisog, no? At ito po, i-proper context po natin, no? Kasi ang dami po nagsasabi, papalakas. Papalakas yung koalisyon na binubuo ni Pangulong Marcos. Depende po sa depende po kung perdigana po yung tingin ninyo sa koalisyon, no? Kasi ang pagkakalam ko po so far, panay may sa national level po sa national level po, so far, mga talunan po yung sumasanib kay nakikipag-alyansa kay Pangulong Marcos, 'di po ba? At yung future, yung mga labas po sa top 12 at mga talunan. Sabihin po natin, no, walang lihiman yung mga sumanib as of late. Mga labas po yan sa mga Magic 12, labas po yan sa national level. Siyempre, mga congressman, kayang-kaya nila ipanalo yung kongreso. Hindi po tayo magkukunwari diyan sa mga congressman, sa mga local official. Siyempre, iba po labanan diyan eh. Pero pag pinag-usapan po yung senatoriables na top level, ito po, mga talunan po so far. Wala pa po sila yung mga talagang sumanib na o ina-announce na no, talagang winnable. Okay. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, tama si Raymond, no? Rumaraket lang yan, mga congressman, mga ah, mga mga local officials. Pagdating po ng 2028, o after ng 2028, pag nanalo na po si BP Sara, baliktaran din po yan. Ganyan po talaga sa politics. Samantalang ang sukatan po talaga, ito to talaga mabigat, no, yung labanan sa senatoriables. Yan po mga pag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin, no? Bakit po bigo itong Sara resign movement? Una, very obvious, no? Nilangaw. Kahit na ano pa pong twist ninyo dyan, nilangaw po yan. Kahit na ano po pong sabihin ninyo, ang daming kinakatwiran, no? Ang daming katwiran na ito ay tagumpay, no? Kasi may mga nagpunta, tagumpay dahil hindi sila bayaran, no? Tagumpay dahil may nanonood naman na hindi kasama ron. Alam po ninyo, sa amin nyo lang narinig yan eh. Na bukod sa mga umaten sa rally, may nanonood pa na attendees na, di ba? Yan yung sinasabi namin sa Maisog eh. Bukod sa marami na yung umattend, marami pa po yung nanood sa mga vloggers na lunsad nitong Maisog Rally. Okay, dito muna tayo sa kanila, no? Wala po talagang hindi po talaga kumbaga very unpopular, no? Yung number one sa lahat ng statistics, wala talagang basehan tong panawagan nila na Sara resign. Kumbaga, itong Sara resign na to, suntok sa buwan, no? Talagang hindi ko alam kung ano yung purpose talaga nila. Talaga bang sa tingin nila ay mapagre-resign nila si Sara diyan sa magtapatan na tayo, no? Napakakonti ninyo para magkaroon kayo ng impact.
Kung wala kayong ideya kung anong ginawa nyo, ang ginawa nyo, lalo nyo lang pong nilubog, no? Yung popularidad ng administrasyong ito. Kasi ang panawagan nyo, lahat ng loyalista, lahat ng naniniwala kay PBBM, no? Magpakita sa Liwasang Bonifacio. Eh yan po National Capital Region. Nananawagan kayo. Panghuli po ng maisog yan. Hindi nyo po ba nakikita? No? Pag nagmaisog rally po sa NCR, pantodo na yun No? Kayo po talagang inuna nyo, no? NCR agad. Hindi ko alam yung purpose ng pagpapakita ba na eto bang mga tao na to ay pro Duterte kayo? ano ba kayo? Ano tawag doon? Pro Duterte kayo in disguise? Kasi alam po ninyo, pinakita nyo po na napakahina ng suporta na talaga sa administrasyong ito. No? Ibig sabihin, yung kabibiran ninyo sa hindi po totoo yan. Hindi po totoong Mindanao lang ang base ng mga Duterte. Hindi ako naniniwala. Kami hindi naman po ako taga Mindanao. Yung mga ini-interview po sa Kalye Sarbe, mga taga Kamaynilaan yan. Kayo mismo, no? Kayo mismo kumapa sa inyong mga lugar. Tanungin niyo yung mga kapitbahay ninyo. Okay. Sa totoo lang po, ito po ay pagpapakita, no? Kung sino man po yung nakaisip niyan, sorry pero nilalantad nyo na yung kawalan ng suporta sa gobyernong ito. Kasi pro-government, no? Ang dali mo maka-attract sana, no? Kasi lahat ng advantage nasa inyo. Hawak nyo gobyerno, walang pipigil sa mga rally nyo. Walang, alam niyo yun. Pero despite, yan yung resulta. Ganyan kayo kakonti. Kung magbabalak pa po kayo ng mga second, third round, fourth round, lahat ng pondo nasa inyo. Lahat ng sponsor na pwede. Di ba? Nagtataka rin ako sa admin. Inalaw nila sa PCO, sa mga namamahala po rito sa mga ano na to. Nakita nyo talaga napursi nyo talaga na baliktad pala tanong ko. Hindi nyo napursi? No? Na onti lang yung dadalo dyan at magmumukha pong malapit na po ang eleksyon ng 2025. No? Hindi kalakasan ng administrasyon ng pinapakita ng gantong uri na rally. In fairness po kay Leni Robredo, tumutodo po sila pag mga rally po. Tinotodohan nila. Ang lalaki na rally nila, nagmumukha silang malakas. Katotohanan nyo, sila din yun umiikot lang. Di ba? Hindi hindi organic Yung ginawa, at least nagpapakita sila ng putya, malakas ang puwersa namin. Ito administrasyon, pro-administration, rally. No? Pro-administration, dalawa lang po yan Dalawa po pinapakita ng nilangaw ninyong rally. Una, tignan nyo po yung reaction ng inyong mga vlogger, sikat na vlogger. Ayaw talakayin Ini-ignore po yung naganap Sa hiya. Kayo lang mga vlogger, no? Yung nananawagan ng Sara resign. Wala kayong suporta. Ayan yung alam nyo kung sutil lang kami? Oo, sige. Aaminin na namin. Yan pong rally ninyo na Sara resign, yan po nagpapakita ng kawalan ng suporta sa Sara resign.
Yan po ang pagpapakita na wala talaga kayong kakayahan na pasunurin. Yung suporta ng tao, kitang-kita na ngayon kung kanino. Okay, tagumpay ba yung bottom line, tagumpay ba yung Sara resign? Kino-consider ba man lang natanggalin si Sara Duterte? O nag-iisip-isip lang na kaya, napupuwersa nyo ba si Sara Duterte na pag-isipan kung siya'y magre-resign? Definitely, wala pong ganun. Correct, Gregory. Ngayon, nare-realize ng mga tao sa pagpapakita ng ganyang kailiit na suporta na ang bumuhat talaga, yun yung right, magandang termino eh. Ang bumuhat sa mga Marcos noong nagdaang eleksyon, Duterte talaga, si Sara Duterte talaga. In contrast po, nowhere, no? Ang layo po ninyo sa hiniling nyo, ang layo po nyo sa pinananawagan nyo na Sara resign. Eh maisog din naman, tagumpay ba yung maisog? Sa dami at dami lang po. No? Ngayon po, ano tinatanong ng mga tao? Dito, habang ako'y nagbumabati-bati pa, ano ang tanong ng tao? Kailan yung susunod na maisog at saan? Excited. Excited ang mga tao kung kailan yung susunod na maisog at saan. Magbigay daw ako ng update. Yan no? Ano po yan? Hindi po yan scripted yung nagtanong na yan out of the blue. Sabik po yung mga tao. Kailan at saan yung next maisog. Ganun po kapopular yung serye ng maisog rally. No? Ganun po kapopular yun. Ang lalaki po. Sabi nga sa inyo eh, wala pong, pero yung mga presidential, wala pong ganyang kalalaki. Ano ang napagtagumpayan ng maisog? Before mag-maisog rally, lahat ng tao pinag-uusapan anong uri ng pagpapalit ng konstitusyon. Natatandaan nyo? May mga nanawagan na CONAS, meron pang People's Initiative, bigla nag-maisog rally. Pilipinas not for sale. Davao not for sale. Pilipinas not for sale. Na gano'n yung mga tao na hindi for sale yung bawat lugar sa Pilipinas. Ipagtanggol ang konstitusyon. Yan ang mga panawagan. Yun po ang tema ng maisog mula nung simula. Na itong mag-amang Marcos ang mahilig baguhin ang konstitusyon ng Pilipinas. Gaano ko po katagumpay yung maisog? Meron pa ba nagsasalita ng pagpapalit ng konstitusyon ngayon? Miski media, hindi na po nagsasalita ng pagpapalit ng konstitusyon. Nakita nyo? No to chacha. Yan ang tema ng maisog. O sasabihin nyo, nagpapalamig lang yung chat. Yun na nga eh. Hindi titigilan eh. Hindi titigil yung nagmamaisog rally. Ganun po siya kapopular, ganun po siya katagumpay. At ito po ay lahat organic. Makikita nyo naman eh. Meron pa ba naging rally yung Bagoong Pilipinas? Sinabayan yung unang maisog rally? Nakailan na po yung maisog rally? Yung Bagoong Pilipinas, meron pa po bang sumunod? Pinagmamalaki ninyo yung yung mga namimigay ng ayuda. Sabi ko nga kanina sa vlog ko, kahapon, kahit barangay captain lang ang mamigay o DSWD lang na hindi kilala ng mga tao. Sabihin sa mga tao, punta kayo rito sa ganitong stadium, punta kayo rito sa ganitong
ganitong building. Kaya pong pumuno basta mamimigay ng ayuda. Hindi po dinadayo doon si PBBM, lalong hindi po dinadaya doon si Martin. No? Tipster daw ng karera ng kabayo. Sa totoo po, ang layo po nila. Ang layo po ng Sara resign sa Maisog Rally. Yung Sara resign, sa pagkakalam ko, una pa lang yan eh. Pero marami po sa mga loyalista na pahiya. Sa totoo, ni hindi tinatalakay ng mga ibang vlogger eh. Nakakahiya po talaga. Di ba kayo nahiya? Kinakailangan to. Okay, punta na po tayo rito sa Punta na po tayo rito sa mga sumasanib kay PBBM. Ang lalaki ng balita, no? Yung mga media natin, akala mo, nagdeklara na ng panalo eh. Kung magsalita eh. Lakas si MD. Una muna lakas si MD na pinamumunuan ni Martin at saka ni PBBM. Nagsanib. Yan, laking balita. Panalo na kami. Nagsanib na. Dati naman magkasanib. Dati naman magkasanib yan, di ba? Kaya nga tinabla si Sara Duterte. Dahil yan ang gusto talagang ka-unity team, si Martin. Naknang tinapay, nagbobolahan pa ba tayo riyan? Pero ang tanong, ano ang kontribusyon ni Martin sa national level? No? Si Martin nga, hindi niya maiangat yung sarili. So far, wala pa pong 1%. Sa lahat ng survey, wala pa pong 1% si Martin. Kahit ilang talunan yung sumanib sa'yo, talunan pa rin yan. Pustahan tayo, hindi magtatangka si Martin na tumakbong senador. Kasi napaka-imposible pong manalo. Yan yung pagmamalaki yung kasanib mo. Laban dito sa tinablan ninyo, si Sara Duterte. Number 1 sa lahat ng survey. Pati survey mga approval rating and trust rating, number 1 din. Eto wala pang 1% sa lahat ng survey. Yan yung una niya, di ba? O sumunod, si Pacquiao. Magtapatan na tayo. Nanalo ba si Pacquiao sa huling eleksyon? Talunan si Pacquiao. Hindi pa lang po kumakasa yung laban. Tandaan po ninyo, no? Si Tolentino, sino pa ba? Sila Bongo, si Tolentino, tsaka si Bato. First time senators na mga yan. Duterte magic yan. Partikular si Tolentino. Talagang inano yan, di ba? Pre-nomote yan. Yung pagiging malapit lang nila kay Duterte yung puhunan nila. Imagine niyo kung si Duterte, kung gaano siya kasipag sa Maisog. Tsak na tsak ko. Ngayon, kanina, nagpapasumpa ng mga hugpong ng pagbabago. Talagang si Pangulong Duterte ang tumatay yung Tumatay yung, hindi naman po tatakbo si Padilla. Number 1 po yun. Hindi po tatakbo si Padilla. Yung sinasabi po natin yung mga tatakbo. Kumpara nyo nga sa lineup ni Duterte. Mga panalo po yan lahat, re-electionist. Yung unang lineup, tignan nyo yung dadali ni
dadalhin ni Tito Soto, Binay, si Lito Lapid, tsaka si Tito Soto. Alam nyo, mapapasama pa nga si PBBM eh. Dahil mag-giveaway siya eh, di ba? Kung makikipag-alyanse sa kay Soto, magdadala si Soto ng 3 o di may malalaglag sa lineup. Maganda po sa atin yan eh. Hindi naman po sila, sa tingin nyo, napakalakas pa po ni Soto. Magtapatan po tayo. Sa tingin nyo, ganun pa rin kalakas si Soto, yung nagna-number 1 siya dahil yung Itbulaga? Hindi na po eh. Bagamat maka-Itbulaga tayo dahil sa reasons ng ating kabataan, di ba? Bahagi na ng history. Pero iba na po yung Tito Soto, yung Itbulaga nung sikat ng Itbulaga noon. At yung Itbulaga ngayon na may katapat na sila. Kaya yan, menos pa po yan eh. Alam niyo yun, mentras na sumasanib kay Pangulong Marcos, yung mga talunan, nagiging pabigat pa po yan. Kita nyo si Lenny, ilan sa tingin nyo ang isasama ni Lenny pag natuloy yung kanilang alyansa ni BBM? Ni isa po walang papasok sa mga kandidato ni Lenny. Ibig sabihin, mga kapatid, no? Yung advantage ng administration na nasa kanila lahat ng pondo, nasa kanila lahat ng machinery, nakalatag sila. No? Dahil dito sa mga alyansa sa mga talunan, pabagsak. Maghihilahan sila pababa. Yung mga inayawan ng mga tao nung last election, yan yung sasanib sa kanya. In contrast sa mga ganito ang nakikita ko ganito eh. Dahil sa panghinayang natin. No? Totoo yan. Ako kaya gusto ko yan eh. Yung sinasabi nyo, lumalakas, nagsasanib-sanib. Sino bang malakas sa sumanib pa? Si Pacquiao? Si Tito Soto na may dala kagad na 2 pabigat? Si Lito Lapid, sa tingin nyo, mananalo pa si Lito Lapid? Ang dami nga nagtatanong sa inyo eh. Senador pa ba si Lito Lapid? Opo, senador pa po siya. Ganyan po yung impact niya. Ang impact ni Lito Lapid, nagtataka tayo. Senador pala yan. Tsak yan, pag nakipag-alyansa, kasama ni Lenny si De Lima. O kung si Kiko Pangilinan. Diyos ko. Alam niyo yun? Magsasayang lang kayo ng pondo. Samantalang si Duterte, ganito po yung lineup ni Duterte. Iboboto na natin to kasi nang hinayang tayo kay Tatay Digong. Nang hinayang tayo sa leadership ni Tatay Digong, kaya isusolid namin itong mga tauhan ni Tatay Digong ngayon. Kung tatakbo si Roque, kung tatakbo yan si attorney, yung dating executive secretary ni Pangulong Marcos, si Vic Rodriguez, napakagaling pong tao. Si Harry Roque, si Panelo, putya, mas malakas yan kaysa dyan sa mga talunan na presidentiable. Sila attorney Trixie. Kasi, alam po ninyo, araw-araw naming nakikita yan, araw-araw namin naririnig. Naririnig namin yan, ang uhusay nila sa maisog. Magtotohanan po tayo. Ang tagal na po senador niya nila Tito Soto. Ang tagal na po senador niya nila Lito Lapid. Yan ang puwersa niyo. Performance level po tayo. Gaano po sila nag-perform noon?
Malabo po si Tevez at Bantag, kayo naman. Paano po mangangampanya, eh? Malabo po siguro. Ako, malamang hindi po. For practicality, mahirap pong manalo yung nagtatago ka. Di ba? Eh kung si Bantag at si Tevez yung sinasabi nyo, di Kekebuloy na ako. Si Kebuloy talagang mas malakas puwersa niyan. Kaya lang malabo po eh. Pag kinuha kong taga-kampanya, pero yung kandidato, hindi po tayo mananalo. Ang dami pong magagaling. Oh. Pucha, yung lineup na yan na dream team. Kahit hindi pa nananalo yan sa Senado, ang huhusay po niyan. Nakita nyo sa mga maisog, si Atty. Trixie, nakita nyo. Dami pong napakarami pong mga boboto diyan. Kumpara nyo sa mga talo ng presidentiables. Kaya nga natalo yung mga yan, nangayaw na yung mga tao. Di ba? Yan yung maglalaban na lineup. Dito ko araw-araw sa lineup ni Tatay Digong. Yang pabor sa atin yan, no? Pabor sa atin yan na Marcos versus Duterte lineup na lang. Kasi pag nagsarili pa sila Tito Soto, pag nagsarili sila Lacson, nagsarili sila Pacquiao, di ba? O mananalo sila kasi sa dami ng kandidato eh. Hindi malinaw yung mga linya. Ito po, malinaw. Etong grupo na to naniniwala dun sa uri ng leadership ng dating administrasyon. Malinaw, matapang, anti-drugs, anti-criminality. No? Ito, naniniwala tong dito sa kasalukuyang administrasyon na ang gulo-gulo, walang malinaw na direksyon. Mas maganda pa po yung ganito, hindi yung katulad ng maraming tumatakbo na nakakalusot yung may mga pangalan. Pero kung one-on-one po yan, inipo na ni BBM, alam nyo, pabor sa atin yan. Dalawa lang na grupo pagpipilian, mas madaling isolid to. Eh depende po yan kung may tatakbo pa pong anak ni Tatay Digong. Depende na kay Tatay Digong yan kung patatakbuhin niya. Pero ako magsusolid talaga ako. Kung ano yung kandidato ng mga Duterte, doon tayo. Miski si Sara Duterte ngayon, yung description niyang mangga, alam na dis yun. Nadala na. Kaya pinapakita nila na lumalakas. In effect, pahina sila ng pahina. Kasi mag-giveaway sila sa mga talo ng kandidato eh. Di ba? Pag kinuha nila si Lenny na kapartner, may dala-dala rin niya si Lenny. Eh si Tito Soto, may dala na talunan eh. Na malabong pumasok eh. Si Lenny, magdadala din ng mga talunan. Si Shell Jokno, si Kiko Pangilinan, si Bambam Aquino. Sama-sama sila doon. Kaya masarap eh. No, masarap yung magiging labanan sa 2025. Ang sipag ni Tatay Digong sa mga maisog rally. Ngayon nakita po ninyo. Hindi ko alam yung nagtatalo-talo yung mga vlogger. Ha? Wala naman akong alam diyan kahit ba magtalo-talo sila. In the first place, marami na pong bumaklas diyan, mga pinakamalalakas ng vlogger na bumaklas kagad diyan, di ba? Si Maharlika na lang eh. Hindi nila nagawan ng paraan. Alam niyo po, ganun po talaga ang politika, no? Meron at meron po yan. Ang importante po yung manalo ka ngayon. No? Yun ang importante. Ipanalo yan kasi ang lakas po ng impact niyan.
between sa mga attorneying hindi pa nananalo, hindi pa nasusubukan, kay Roque Vic Rodriguez at saka kay Attorney Trixie. Anytime doon ako sa mga at saka si Panelo. Si Jing Paras, pag tumakbo pa yan, suportahan din natin yan. Si Attorney Persida Costa. Alam mo pag nagsama-sama yan, no? Kahit wala pa sa lineup yan ngayon, mapupunta po sa lineup yan. Puta yung sila Jing Paras, Paras kay Paras. Malupit po yun. Tsaka si Persida Acosta. Oh, personal yung imbita ni Sara Duterte doon. Tumakbo ka, ma'am. Susuportahan kita. Personal niyang ikakampanya yan. Putyang tindi ng lineup na yun. Panay abogado yung isasama mo sa unang 4 na inendorso. Tatanong niyo kung si Glenn Chong. Ako, si Glenn Chong na minsan di ko kursunado yung ano ni Glenn Chong, yung mga sasampalin. Hindi maginuot pa rin tayo kahit papaano. Hindi ko matake yung gano'n. Pero kung yan po endorso ni Pangulong Duterte, sino ba ako? 'Di ba? Susuportahan ko po lahat 'yan. Lahat po 'yun, attorney, Trixie, Acosta, si Vic Rodriguez. Kay Vic Rodriguez pa lang, puta. Madudurog-durog na sila. Panelo, Roque. Tapos sama mo pa yung 4 o 9 na. 3 na lang. Yan lang po ang ating topic. Pwede na po tayong magbasa ng inyong mga komento. Lahat ng inendorso ni Marcos, hindi natin isasama yan.